Para po sa ating simbang gabi sponsor, Mrs. Nitz Mariano and family, Jaime Santos and Amio families, Jean Sanone and Trinidad families, Raul and Jet Pangilinan, Pilar M. Canlas, Mori and Wallet Wellington and family, Bonagwa Yap and Patero families, Ian and Giselle Santos, Hill and Edith Santos, Ruby Arvizo and family, Cora Bonagua and family, Florante and Yvonne Pascua and family, Ador and Ida Casino and family, Mark Daniel, Claire and Prisha Saledio, Baby Miggy Josephus Kabakungan and Micah Pereira, Veloria and Austria families, Maria and Ricardo Santos and Marites Ong and families, Eleuterio Josie Eric John Santos, Ellen Joyce and Glenda Sobrino and families, Barangka Credit Cooperative, Peli B. Francisco and family, Kagawad Aimee and Boyet Mascarina and family, David and Bergie Santos and family, Roberto Mascarina and family, Ronald and Leia Mascarina, Monis Balbin and Priscilla families, Jaris and Aaron Manriza, Hiling and Season families, June and Mirna Castillo and family, Ray and Evie Esguera and family, Romy and Mary Ocampo and family, Ruel and Emmy Lafuente and family, Rene and Maluki Rimit and family, Jovencio and Josephine Perez and Marites Castres and siblings, Bob and Babes Maymay and family, Bajable family, Joseph and Mimi Bernabe, Decano and Bristanico families. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Adbyento at ika-6 na araw ng Simbang Gabi. Ang mass sponsor po sa gabing ito ay ang Zone 4 care of Ligaya A and Doreen M. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Father Arnel Aquino. Sabayan po natin ang koro sa pag-awit. Lahat ay manalangin ng bendisyon.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kapansin-pansin ang kaligayahan ng taong umiibig. Matapos maranasan ang pag-ibig ng Diyos, naramdaman agad ni Elizabeth ang presensya ng Diyos kay Maria. Ang dalawang babaeng ito ay minamahal at nagmamahal sa Diyos. Itinuturo sa atin ng dalawang babaeng ito na ang pagmamahal ay hindi lamang pagiging masaya. Kaakibat nito ang pagbabahagi ng kagalakan ng pag-ibig. Lumaguri nawa tayo sa pag-ibig at ibahagi ang kagalakang hatid nito sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain ito. Lalong-lalo na po ang mga pagkakataong naging negastar tayo, mga negative, mga pinaglihi tayo sa ampalaya at sa sama ng loob at hindi tayo nakapagpaligaya ng ating kapwa. Ihingi po natin ang kapatawaran ito sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ng mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan po tayo ng Amang Pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inyong salitang nananahan sa inyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang inyong tahanan. Katulad po ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagkumbaba na sundin ang inyong kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tulad ng isang dalagang nagagalak sa pagdalaw ng kanyang kasintahan, nararapat ding magalak ang bayan ng Diyos sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halina, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan at ng akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak na umawit sa Panginoon, kayong banal umawit ng himig na bago. Puoy pasalamatan at gitaray gamitin sa pagtugtog ng lira, maghandog ng awitin o awitan siyang palagi ng bagong awitin at buwang lakas at galing mong tugtugin. Ang kanyang mga balakin mananatili kailanman, at sa bawat salinlahi ang pusong nag-aasam. Lahat tayo ay magdiwang sa Diyos na Panginoon. Tayo'y magalak at pinili niya tayo. Magalak ang awit sa Panginoon, kayong banal awit ng
Pasko at sanggalang, sapagkat sa Kanya lamang sila'y kagalakan. Magtiwala sa banal niyang ngalan. Maganak na umawit sa Panginoon, kayong manal umawit ng himig na bago. Emmanuel na hari namin, halina't kami sagipin at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa Yahoo website po, lagi silang may article doon na parang taon-taon lumalabas. Ang title, The 10 Happiest Countries on Earth. Ang mga sumusunod po ay mga bansang nakalista lagi sa top 10 na yon. Switzerland, Iceland, Denmark, Norway, Canada, Finland, Netherlands, Sweden, New Zealand, at Australia. Nagpapalit-palit lang sila ng place. Pero madalas, yan ang mga bansang happiest on earth daw. Sabi ko sa sarili ko, teka, puro mayayaman naman ang mga bansang yan. Mga walang kaproblema sa pera. Kaya sabi ko, unfair. Di ba ang sukatan ng tunay na happiest country ay kung kahit na wala kang pera, masaya ka pa rin. Pilipinas yon. Pero ni minsan, hindi ko nakita ang Pilipinas sa top 10 na yan. Bakit? Saan ka nakakita na hanggang dibdib na baha? Tapos may gay na con todo makeup at naka-costume ng sirena at nag-selfie. At mga nagsiswimming na bata sa tubig baha. Meron ba yan sa Switzerland, sa Canada o sa US? Father, wala. Hindi sila binabaha. Pero alam niyo po, kung may dalawang babaeng hindi dapat nagkakakanta sa galak nung sila'y buntis, si Maria po yun at si Isabel.
Kung nagkataong napansin ng mga tao na buntis si Maria bago sila ikinasal ni si Jose, o kung nagkataong umamin si Jose na hindi siya ang ama ng bata, maaaring kaladkarin si Maria sa gitna ng nayon, igapos, aasintahin ang ulo o dibdib at pagbabatuhin hanggang mamatay. Dahil nga dalagang ina, disgrasyada. At pwede ba silang magsabi ng totoo ni Jose kung sinong tunay na ama ng bata? Paano sasabihin ni Maria yon? Ay, wait lang po, si God po ang ama ng bata. Ang Espiritu Santo po ang lumukob sa akin, kaya po ako nabuntis. Yun po kasi ang sabi ng anghel. Ay lalong hindi sila paniniwalaan ng mga tao, ituturing silang either mag-asawang sinungaling o kapwa nasiraan ng bait. Si Isabel, isa bang hindi dapat kakanta-kanta sa kanyang kalagayan? Sige, sabihin na natin isang biyaya ang magkaroon ng anak sa tinagal-tagal niyang pagkabaog. Eh kapag ipinanganak na ang bata, gaano katagal pa niya mapapalaki ang bata matanda na sila ni Zacarias? At paano nila susustentuhan ang bata? Pa-retire na si Zacarias sa pagpapari sa templo. Si Isabel naman, housewife. Kasi bawal magtrabaho at kumita ang mga babae. At malamang, nagsisimarites na ang mga kapitbahay. Mare, alam mo ba ang latest? Yan yun, no? Mag-asawang Zacarias at Isabel, tanda-tanda na mahilig pa rin. Di na inisip ang kinabukasan ng bata. Ano ba yan? Malamang pinalibutan si Isabel at si Zacarias ng bulong-bulungan, pangungutya at panghahamak. Tapos alala niyo ba? Sino mga nauunang bumisita sa bahay na mag-asawang nung pinanganak si Juan Bautista? Yung mga marites. Nakailam pa kanyo, nagmema pa sa ipapangalan sa bata. Naalala niyo ba? Kaya kung tutuusin po, si Maria at si Isabel wala dapat sa listahan ng 10 happiest pregnant women on earth. Wala silang karapatang maging maligaya. But when you read the gospel about the visitation, it is unmistakable. Here are two of the happiest women on the face of the earth. Saksakan sila ng ligaya at pakan-pakanta pa. Nasabi ko na po ito sa parokyang ito noong ilang beses na may kasabihan po tayo. A joyful heart is a thankful heart, and a thankful heart is a joyful heart. Wala po kasi ako ibang maisip na dahilan kung bakit napakaliligaya ni Maria at Isabel sa kabila ng peligrong nakaambang bumuntal sa kanila, kundi ang kanilang joyful heart at thankful heart. Pansinin po niyo yan sa inyong sarili at sa ibang tao. Ang isang taong marunong magpasalamat, madalas masayahin. At ang isang masayahing tao ay malamang isang mapagpasalamat na tao. Totoo rin po ang kabaliktaran noon. Pansinin niyo po yung mga masusungit, yung mga galit sa mundo, yung sinabi natin nung una, yung pinaglihi sa ampalaya at sama ng loob. Yung mga taong ganyan po malamang, hindi na gaanong marunong magpasalamat. Kaya hindi rin sila makaramdam ng malalim na kaligayahan. Ay hindi ko po sinasabi na ang taong may happy heart at thankful heart ay walang problema sa buhay. Si Maria at Isabel na nga lang, mga ina na dalawang banal na tao. Kung tutuusin, marami pa silang haharaping problema na patungo sa kapahamakan ni Juan at ni Jesus at maging paglaon ng panahon. Pero sa kabila po noon, nakuha pa nilang magpasalamat sa Diyos. Kaya naman hindi sila pinagtampuhan ng tadhana. Tulad nila, ang taong may happy heart at thankful heart ay laging may puwang para magpasalamat sa Diyos at sa kapwa. Kahit gaano man lumiit at kumitid ang puwang na yan sa rami ng problema sa buhay, kapag lagi kang may puwang para magpasalamat, hindi ka mauubusan ng kaligayahan. Kahit naisipin kang nasiraan ng bait, kahit kutsain kang dalagang ina, ichichismis ka man na may hilig kahit matanda na, o bahain ka ng hirap hanggang dibdib.
Mamatayan ka man ng minamahal kapag lagi kang may puwang para sa gratitude, hinding-hindi ka mauubusan ng happiness. Ganyan si Maria at Isabel, at ganyan tayong mga Pinoy. Sa gitna ng hirap natin, hindi tayo pinaglalahuan ng kasiyahan. Kasi salamat sa Diyos, marunong tayong magpasalamat. Sana po, kayong nagsisikap na buuin ang siyam na simbang gabi o Misa de Gallo. Sana po hindi lamang para matupad ang inyong hiling sa Diyos, yung mga wish-wish ba natin. Sana gawin nating siyam na gabi, siyam na madaling araw, ng pasasalamat ang mga misang ito. Kahit hindi po ibigay ng Diyos ang eksaktong hiling natin sa Kanya, ang eksaktong wish natin, ay di hamak namang mas marami pang kabutihan siyang naihain sa ating buhay. Kung iisa-isahin po natin ang mga biyayang yan, hindi po natin malalaman kung papaano sisimulan na siya ay pasalamatan. Kaya hindi po ako naniniwala sa 10 happiest countries in the world ng Yahoo. Nasusubok po ang tunay na happiness, hindi sa rami ng pera, kundi sa kakayanang magpasalamat sa biyaya kahit ikaw ay isang dukha. Pero mahal na mahal ng Diyos. A thankful heart is a happy heart, and a happy heart is a thankful heart. Amen. Manalangin po tayo sa ating Ama upang matularan natin ang kanyang anak, siyang ating hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin po ang ating tugon, halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang iyong simbahan tungo sa katapatan, pagkamasunurin, at kababaang loob, upang maging karapat-dapat kami na maging daluyan ng iyong pakikiniig. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang mga lingkod bayan habang kanilang pinaglilingkuran ang aming pamayanan at ang bansa. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas mo ang aming puso, isip at kalooban, ang aming buong pagkatao, habang aming hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang aming mga yumaong mahal sa buhay, tungo sa piling mo walang hanggan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Sige po, ilang pa pong sandali para ipanalangin natin ang ating mga kahilingan sa buhay. Mapagmahal naming Diyos, halina't ihanda ang aming mga puso sa pagdating ng inyong anak na Emmanuel. Siyang aming hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating paghain ang maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi po ninyo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayan ng dapat na asahan sa darating ng inyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo po ninyo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang po niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating po niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon po'y pinaghahandaan namin ang maliligayang araw na kanyang pagsilang. Kami po ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa po ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa buong kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng inyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago po niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan po niya ang tinapay, pinasalamatan kayo niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kayo niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami dinubos ng tunay. O Jesus, kami mahal, ligtas mo kami naman. O Jesus, kami mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa inyong harap upang kayo'y paglingkuran. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa at pagmamahal sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig, lalong-lalo na po ang simbahang natitipon sa inyong harap ngayon. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Ruperto na aming Obispo at lahat po na nagsisilbi at naglilingkod sa inyo, religyoso man o laiko. Alalahanin niyo po rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo rin po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan po ng inyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama po ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may malalim pong pasasalamat sa ating mga puso, dasalin po natin ang panalangin na turo sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasawi
hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, iligtas po sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Let us offer each other the sign of peace. Peace be to you. Mga kapatid, narito po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napalad po tayong inunyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama namin mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng inyong kaloob na pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po tayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga nagagalak sa pagdating ng nagkatuwang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo at inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang bandal na misa. Magpasalamat, magpasalamat, magpasalamat. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo.